po'y tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos, sambahin ang pangalan mo, Panginoon. Tinataas ka namin, dinadakila, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na sumama sa amin, Panginoon. Sa pakikinig namin ng mensahe mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan, Panginoon, pag-unawa sa iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita, Panginoon. Ikaw ang mangusap at hindi ako, Panginoon. Ang banal mong Espiritu, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod lang, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi ako magsalita ng saganang akin, Panginoon, kundi galing sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. Pwede na po tayong makaupo. Humingi po ako ng paumanin dun sa isang kapatid na kanina napagmano ko, baby face siya, maliit. Kala ko baby, napagmano ko po. Kala ko bata. Pasensya na po, sister. Kala ko po nais ko lang po munang mag-ulat sa inyo. Ang ating pong simbahan sa Valenzuela ay pinasok ng baha. Po. Yung ating pong church doon, ang taas po niya sa kalsada ay halos ang laki po ng tao, pero pumasok po ang tubig sa loob ng church hanggang tuhod. No po? Kaya nung nakita ko po yun ay doon lang ako nakaramdam talaga ng takot. Hindi takot na yung takot sa mga nakapaligid. Naisip ko kasi kung yung simbahan pinasok na ang taas-taas na, di lalo yung mga nasa paligid niya na mabababa. Tapos nakita ko yung mga kapatiran natin na humihingi ng rescue. Walang rescue. Nagulat rin ng gobyerno dahil sa dami at laki ng apektadong mga lugar. Hindi natin sila masisisi dahil walang rescue. No? Pero salamat sa mga ganong pagkakataon ang ating simbahan ay bukas. Nagpaalam agad ako sa Pastor June, tumawag po ako ng umaga at sinabi ko po na ang simbahan ay bubuksan po natin sa mga lilikas, mga kapatiran at mga hindi kapatiran. Kaya sa mga ganong pagkakataon lalong nakikita yung ating pagiging mga Kristiyano, na hindi tayo nakatingin lamang doon sa mga hindi nating kapatiran, kundi maging sa mga hindi mananampalataya, kailangan nila ang tulong natin. Kaya pinapasok po natin ang mga hindi mananampalataya sa loob ng sa ating simbahan. Sa ganung paraan, nagiging ilaw tayo, asinan sa sanlibutan ito. Di po ba't nagiging mas makabuluhan yung salitang Kristiyano at mananampalataya ni Kristo? Nakikita nila na ang simbahan pala, kasi lagi nilang binabati ko sa mga born again, kuwalan daw tayo ng kuha ng mga ikapu. No, kuwalan daw tayo ng kuha ng mga tithes. Nagpapayaman daw ang mga pastor. Malalaki daw ang bahay ng mga pastor. Pumunta kayo sa bahay namin, tignan nyo kung malaki ang bahay namin. Doon pinakikita na ang simbahan ay bukas sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya. Ngayon po may ginagawa po tayo doong mamaya pagkatapos yung ating pangalawang wave ng ayuda. Purihin po ang Panginoon dahil hindi naman po ganun kalaki yung pera ng simbahan, pero nakakaabot po ang simbahan po natin sa Valenzuela sa mga naapektuhan ng bagyo. Amen? Wala po yan sa laki ng pera, kundi nasa puso na nagbibigay. Di po ba? Salamat sa mga naging partner namin. May ilan po dito na naging partner na agad-agad habang nagbabagyuhan, di nila inisip yung kanila rin naman pangangailangan, kundi nagbigay ng tulong para sa mga kapatid natin sa Valenzuela. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Amen po. Palakpakan ninyo po inyong mga sarili. Purihin po ang Panginoon. Sambahin ang pangalan niya. Amen. Sa may mga Bible, at naniniwala ako mayroon po kayong mga Bible. Meron po ba kayong mga Bible? Amen. Buksan niyo po yan sa Hebreo chapter 11, verse 6. Ang sabi diyan ay ganito. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at naninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita.
Amen. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. So yun po ang meaning, no, ng pananampalataya. Ito po'y may pamagat na ang kalugod-lugod sa Diyos. Sa mga English teacher, ewan ko kung tama po ba yung pag-English ko. Pleasing to God. Pleasing to God. Kung mayroon tayong magandang hangarin sa araw na ito, sana ito yung hangarin natin, no? Hangarin na tayo ay makapagbigay lugod sa Diyos. Sino na parito upang makapagbigay lugod sa Diyos? Amen. No, ito yung pinakamagandang hangarin natin bakit tayo pumupunta sa loob ng simbahan o maging sa loob ng ating mga tahanan na hinahangad natin na tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Di po ba? Bilang mga mananampalataya, di ba yun yung gusto natin? Lord, kalugdan mo kami sa bawat ginagawa namin, malugod ka sa amin, no? Hindi tayo kalugdan ng Diyos, kundi malugod ang Diyos sa bawat ginagawa natin. Sabi ko nga, kung yan ang hangarin mo, kapatid, sa araw na ito, ikaw ay nasa tamang lugar, kapatid. Kung ang hangarin mo ay mabigyan lugod ng Diyos, ikaw ay nasa tamang lugar. Paano nga ba natin mabibigyan ng lugod ng Diyos? Yun ang tanong. Paano natin mabibigyan ng lugod ng Diyos? Una, dapat may pananampalataya tayo sa Diyos. Taasan kamay ng may mga pananampalataya sa Diyos. Amen. Kaninong Diyos? Kumakalat ngayong dalawa ang Diyos ng Biblia. No? Iba si El Shaddai. Iba si Yahweh. Iba si Elohim. No? Kaingat tayo, mga mananampalataya. No? Nag-segue lang po ako ng konti. Kaingat tayo. Kasi mga mananampalataya tayo, hindi porkit mga mangangaral ay agad-agad mo pakinggan. Sige, makinig tayo sa ibang mga mangangaral. Hindi po masama yun. Kaya lang ako, maipapayo ko po sa inyo, makinig lang kayo sa mga pastor ng AG. AG kayo eh. AG kayo. No, hayaan na natin sila. No? Para hindi tayo maligaw. Tataka ako doon sa mga naunang mga dating nag-umpisa lang may tamang doktrina, ngayon mali na ang doktrina. Naiiba ang doktrina. So gusto ninyo ng hindi maligaw sa AG. Hindi ko sinasabi, hindi ko pinupuri ang ating organization, kaya lang sa AG po kasi mayroong nagtutuwid kapag mali ang aming doktrina, hindi ko po sinasabing hindi na papasok ang AG ng maling doktrina. Kaya lang kapag mali ang doktrina, mayroong pong nandun sa taas na mga executive na pinatatawag yung pastor. Paliwanag mo yung doktrina mong ipinapahayag. O yun po yung ibig ko sabihin, meron po may check and balance. So kung makikinig kayo, kanino kayo makikinig? Sa ating Panginoon, siyempre, di po ba? At kanino? Sa pastor ng AG, ulitin nyo yung mga sermon ni Pastor Jun. Meron sa YouTube, meron sa FB, ulitin nyo. Amen? Amen. Una, dapat mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. Kung ibig natin tayo ay kalugdan ng Diyos. Maraming tao ang pumupunta sa church pero walang pananampalataya sa Diyos. No, marami daw tao pumupunta sa church pero tunay na walang pananampalataya sa Diyos, puno ng pagdududa. Sino dito nagdududa sa magagawa ng Panginoon? Pumupunta daw sa church pero puno ng pagdududa at hindi talaga kilala ang Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Bakit hindi kilala ang Diyos? Kasi hindi nagbabasa ng Biblia. Kaya pag sinermon na, kahit mali yung doktrina, palakpakan pa. Bakit? Kasi nga, hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi talaga kilala kung sino ang ating Diyos, kung ano ang ating Diyos, kung ano ang kanyang katangian. Palakpakan pa. Bakit? Kasi nga, nakatingin dun sa nagsasalita. Hindi tayo dapat nakatingin lang sa nagsasalita. Dapat yung sinasalita, sinusuri ng bawat isa sa atin. Kaya tayo mayroon tayong mga daladalang Biblia. Doon sa ating dating pinanggalingang pananampalataya, wala tayong dalang Biblia. Kaya hindi natin alam yung kanilang pinagsasabi. Naniniwala tayo agad. Ngayon, pinahintulot ng Panginoon
na magdala ang mga kumilala kay Kristo. Ngayon, dala-dala natin ang ating mga Biblia. Ano ibig sabihin? Kapag mayroong nangangaral, suriin ninyo kung nasa Biblia. Ang kanyang sinasabi. Dahil mga baaman mamaya, hindi tama at hindi ayon sa doktrina o aral ng Panginoon yung kanyang sinasabi. Kahit napakalaga, binabasa natin ang ating mga Biblia. Kaya sabi ko, maraming mananampalataya, hindi kilala talaga ang Diyos. Nasa loob ng simbahan, hindi kilala ang Diyos kasi nga hindi nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po noon. Ngayon po, balik tayo dun sa kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi ng Hebreo 11:6a, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sabi ko kanina, dapat kung ibig nating kalugdan tayo ng Diyos, dapat tayo ay mayroong pananampalataya. Pananalig. Ang sabi, at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Hindi pwedeng malugod ng Diyos sa isang taong puno ng pagdududa. Lalong hindi nalulugod ng Diyos sa taong hindi mananampalataya niya. Sige nga, malulugod ba ang Diyos kung tayo punong-puno tayo ng pagdududa sa ating Panginoon? Hindi talaga siya Panginoon noon. Hindi natin siya kinikilala ng Diyos. Bakit puno ka ng pagdududa sa Kanya Kung talagang ikaw, follower, believer ni Jesus, ni Jesus, dapat ay, ano ba sinabi ko kanina? Mananampalataya ka sa Kanya, hindi ka nagdududa sa Kanya. No, hindi mo pinagdududahan yung kayang gawin ng Diyos. Amen? Dapat nga lagi natin tinatawag lagi yung mga bagay na ginagawa ng Diyos na kahanga-hanga sa ating buong buhay. Di po ba? Dapat lagi natin sinasabi sa Panginoon, who is like unto thee, O Lord among the God. Sinasabi natin sa Panginoon, sino ang tulad mo? Kahanga-hanga. May pananampalataya ka. Kasi mababanggit mo lang yung mga ganung bagay kung ikaw ay puno ng pananampalataya at hindi nagdududa sa ating Panginoon. Who is like unto thee, O Lord among the God. Dami kasing kinikilalang Diyos ng mundong ito. Pero mayroon tayong pinaniniwala ang isang Diyos. Isang Diyos na mayroong 3 persona. Who is like unto thee, O Lord among the gods. Who is like unto thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders. Who is like unto thee? Ang Diyos natin, gumagawa ng mga bagay na mamamangha tayo. Kaya dapat laging nakikita ng mga believer, ng mga mananampalataya ng ating Panginoon, yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi kailangan agad makakita tayo ng bulag na nakakita, pilay na nakalakad. Maraming bagay na ginawa ang Diyos sa ating mga buhay na dapat nakikita natin itong parang, Lord, iba ka talaga! Minsan yung simpleng bagay, hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga na kilos pala't gawa ng Diyos yun. Dapat binabalik natin sa Panginoon, tinatanong natin bilang mga mananampalataya. O Diyos, iba ka talaga. Kahanga-hanga. Sabi ko nga, hindi pwedeng malugod ang Diyos sa isang taong puno ng pagdududa. Bakit? Maraming tao pinagdududahan ang kanyang kaligtasan. Saan ba nanggaling ang ating kaligtasan? Salvation saan? It's by faith. Naniniwala tayo doon. Yung talagang kaligtasan na kinuha tayo, wala pa naman, di po ba? Pero naniniwala tayo kapag dumating ang Panginoon, ligtas tayo, kukunin tayo ng Panginoon, dadagitin tayo ng Panginoon. Salvation is by faith. Naniniwala tayo doon. Nananampalataya tayo. Ano man ang maganap sa buhay ko, ligtas ako. Amen? By faith. Merong isang
dating pastor, lumipat sa dati nating pananampalataya. At pinangangalanda ka niya sa YouTube, lumibalis ako sa mga born again. Pastor siya ng born again. Umalis siya. Bakit? Alam mo sabi niya, windang ako eh. Ang sabi niya, ang bilis-bilis nila doon makakuha ng salvation. Bakit? Ano ba talaga? Mahirap ba ang pagliligtas na sinabi ng Panginoon? Naisip ko agad, ang bilis-bilis na doon maligtas. Sabi ko, taon to, hindi alam kung ano pinagsasabi. Ano ba sinabi ni Lord? Ano ba sinabi ng John 3:16? Kung talagang pastor siya, alam niya. Tapos ilipat ka, pangangalandakan mo, sasabihin mo, umalis ako, dahil ang bilis-bilis ng kaligtasan doon, manampalataya, kumilala ka lang, ano ba sinabi ng salita? Malamang yung pastor na hindi nagbabasa ng John 3:16. Kahit nga bata, alam mo yung John 3:16 Pinahihirap ba ng Diyos ng salvation? Napakadali ng salvation. Ito nga sinasabi pa ng mga ilan napakadali daw pumasok sa langit kaysa sa AG para maging pastor. Sinasabi lang na ilan yun. Kasi puro aral. Puro aral ang mga pastor ngayon. Sabi, mas madali pang pumasok sa langit. Kita nyo, talaga naman madaling pumasok sa langit. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Kahit bata kayang sagutin. Nakita ninyo? Salvation is by faith. Tayong mga mananampalataya, dito. Bakit kayo naligtas? Dahil sa inyong mga pananampalataya. Ang sabi ng Efeso, chapter 2, verse 8, verse 9, dahil sa agandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong mga pananalig kay Kristo. Amen. Di po ba? Hindi niya nabasa to. Hindi niya nabasa yan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Amen. Ang buti-buti niya kasi kaya nga sabi ko sa inyo, lagi natin tanawin yung kabutihan ng Diyos. Who is like unto thee, O Lord, among the God? Ang ganda-ganda ng loob mo, Panginoon, makasalanan ako eh. Who is like unto thee, glorious in holiness. Dahil sa gandahan ng loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Dahil sa ating pananalig kay Kristo. At kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Ito ay regalo. Kaloob. At ang kaligtasan ito, hindi natin mabibili. Hindi nga daw makukuha sa ating mabuting gawa. Hindi galing sa inyo. Gumawa ka ng mabuti, ligtas ka. Hindi galing sa inyo. Magbigay ka ng ganito, magkawang gawa ka, ligtas ka. Ipamigay mo man ng iyong buhay, hindi sasapat. Dahil isa lang ang namatay na sapat para sa kaligtasan ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. By faith. Kaloob. Regalo. Dahil mapapahamak tayo. So may regalo siya. Kasi mahal ka niya. Sa mga mananampalataya at mananampalataya, may regalo ang Diyos sa iyo. Ano? Salvation. Kaligtasan. Kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kaya't napakahalaga ng pananampalataya sa ating salvation. Taas ang kamay ng mga ligtas. Kung mamamatay ka ngayon, ligtas ka. Sino ang gusto nang umuwi? Ligtas tayo. Amen?
Ligtas tayo. Ayan na naman ang mga pastor ng mga born again. Kabilis ng mga kaligtasan. Bahala sila. Basta tayo ligtas. Bahala kayo kung ano-anong mga doktrina pagsasabihin ninyo. Basta kami ligtas. Yan ang faith. Amen. Liligtas ako ng Panginoon. Yan ang faith. Kailangan pa ba natin lang mag-aral dito ng theology, philosophy? Pagdating sa pananampalataya, minsan kasi pinalalalim ng tao, no? Ayan lang ang pananaw mo, tsuri mo yan. Pero kung ano yung salita ng Panginoon, pangawakan natin. Stick tayo dun. Dun tayo sa Word of God. Para hindi tayo maligaw. Nang sa gayon yung pananampalataya natin. Lalong lumawak, lumaki ang pananampalataya natin sa Panginoon. At habang binabasa natin ang salita ng Panginoon, lalo siyang nagpapakilala sa atin. Siya ang ating guro. Amen? Siya ang teacher natin. Ang banal na Espiritu magtuturo sa atin. Ito nga yung talakay natin ngayon eh. Ang sabi doon, ang Epeso, chapter 2, verse 8 hanggang 9, ay nagpapakita ng hindi tayo naligtas dahil sa ating mga ministeryo sa church, maging ang ating mga pagkakawang gawa. No, doon pinakita, doon sa binasa natin sa Epeso chapter 2, verse 8 hanggang 9, hindi ito yung ministeryo natin. Hindi porkit lamang ka ng simbahan. Amen? Yung ministeryo ay bunga ng ating pananampalataya kay Kristo. Kaya ka nagmi-ministry, kaya ka gumagawa sa simbahan kasi nanampalataya ka na kay Kristo, alam mo, ligtas ka na at kasunod nun yung paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Pero hindi ka pwedeng sabihin mo, nagministeryo ako, Panginoon, nagpagaling ako ng may mga sakit. Nangaral ako ng iyong salita, Panginoon. Sa uling araw. Sa judgment. Nangaral ako. Sa pangalan mo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ko kayo nakikilala. Mapaggawa ng kasalanan, di ko kayo nakikilala. Lumayas kayo sa aking harapan. Ano ginawa nila? Nagministeryo Nangaral. Gumawa ng mga himala. Nagpagaling ng may mga karamdaman. Ba't sinabi ng Panginoon, di ko kayo nakikilala? O kung tatanungin niyo ako, Pastor, bakit? Marahil, nag-assume lang ng ministry sa church. Pero hindi una sa kanya si Kristo. Kapatid, dapat una si Kristo sa buhay natin. Una ang Diyos sa buhay natin. Lahat ng hihigit sa ating Diyos, Diyos-Diyusan mo yan. Kala natin yung mga rebulto lang ang Diyos-Diyusan. Hindi, lahat ng hihigit sa Diyos. Minsan Diyos-Diyosan mo sarili mo. Nagmi-ministry ka para makilala ka. Maitaas ka. Ang galing naman ni brother, ang galing naman ni pastor. Di po ba? Minsan Diyos-Diyosan natin yung sarili natin. Ang galing-galing ko. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo. Di tayo magaling. Kung wala ang Diyos. Lahat ng ginagawa natin, tama lang maging excellent. Yun yung ating hinahangad. Pero dapat para sa Diyos, hindi para sa ating mga sarili. Dahil pag sa ating mga sarili, nagiging Diyos-Diyosan natin ito, sabi, hindi ka naman maliligtas dahil diyan. Bakit tayo maliligtas? Pananampalataya. Malaking pananampalataya sa Diyos. Manalig sa ating Panginoon. Hindi mo man nakikita. Yan ang tunay na mananampalataya. Hindi niya pa nakikita yung sagot ng Diyos sa kanya. Pinaniniwalaan na niya ito'y magaganap sa kanyang buhay. Bakit? Pangako ng Diyos. Nangahawak tayo sa mga pangako, sa mga promise ni Lord. Hallelujah! Mananampalataya po ba kayo?
Manghawak tayo, mangapit tayo saan? Sa mga pangako ng Panginoon. Ang dami-dami sa Bible, mga pangako ng Panginoon na dapat pinanghahawakan nating mga mananampalataya. Praise the Lord, hallelujah! Bakit mahalaga ang faith para malugod ang Diyos? Sandali lang po. Tumatanda po si Pastor Romel. Bakit mahalaga ang faith para malugod ang Diyos? Una, dahil tumutugon ng Diyos sa ating mga panalangin, patay sa ating mga pananampalataya. Sino dito nananalangin? O di pa tutugon ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Pray ka ng pray, kung wala ka namang pananampalataya, hindi siya tutugon. Panginoon, kung magagawa mo, kung may magagawa, di mo ba? Panginoon, kung kaya mo lang gawin, kung kaya ko lang gawin, o dapat, Panginoon, kaya mo itong gawin. Kaya mo itong gawin. Tumutugon ng Diyos sa ating mga panalangin, batay sa ating mga pananampalataya. Santiago, chapter 1, verse 6 hanggang 8. Subalit, ang humingi ay dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Ang sabi diyan, subalit, ang humingi ay dapat manalig at huwag mag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano talaga ang ibig. Ang sulat na yan, mga kapatid, ay tumutukoy sa kakulangan ng karunungan. Pag binasa nyo po yan. No? Kakulangan daw ng karunungan. Basahin niyo po 'yan, no, yung faith. As yung Santiago, basahin niyo po 'yan. Yan ay tumutukoy sa kakulangan ng karunungan. Sabi ni Santiago, humingi daw sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa sino mang humihingi ng karunungan. Kasi ang tao nga kulang ng karunungan. Kaya daw napapahamak ang mga anak ng Diyos dahil sa ano? Kulang ng karunungan. Ano bang karunungan ito? Nakukuha pa to sa libro? Mag-aral? Oo, mag-aral. Tama. Kaya lang yung tinutukoy dito, yung wisdom ni Lord. Yung wisdom ng galing sa Diyos. Hindi ito galing sa libro. No, maraming mga matatalino. Maraming matatalino pero hindi sila matalino. Matalino lang sila dito sa mundong ito pero yung wisdom ni Lord wala sa kanila. Maraming tao, lack of wisdom. Bakit? Walang pananampalataya sa Diyos. Kaya maraming mga matatalino, sila yung corrupt. Oh, tama. Sabi, kung kulang ka ng karunungan, humingi ka sa Diyos ng wisdom. Ang karunungan ay nangangahulugan ng espiritual na kakayahan upang makita ang kahalagahan ng buhay. Yun yung karunungan, yun yung wisdom na hinihingi natin sa Diyos. Ano daw yun? Yung makita mo ang kalagahan ng buhay. Mahalaga ba ang buhay mo? Mahalaga ba ang buhay ko? Para kanino ako nabubuhay? Para lang sa akin sarili, kumain, magsaya, pagkatapos noon mamatay. Ganun lang ba ang buhay natin? Yung tunay daw na karunungan ay yung makita mo yung kahalagaan ng buhay mo. Ano ang purpose ni Lord sa atin? Ano ang purpose ng Lord sa inyo? Kaya tayo huminga, ano ang dahilan? Bakit? Para magsaya. Okay lang magsaya. Gusto ng Diyos yan.
Yan ang pangunahing dahilan bakit tayo humihinga, bakit tayo nabubuhay, upang sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa mga huling araw, humayo tayo, ipahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. With faith. With faith. Hindi ko kaya ito, Panginoon, pero kaya mo. Sa totoo lang, di natin kaya. Wala tayong laman. Pero kapag ka ang Diyos ang nagbigay, humingi ka, hindi ka nagdududa, gusto ko, Panginoon, makasunod sa kalooban mo, Panginoon, bigyan mo ko ng wisdom, bigyan mo ko ng karunungan, kapatid, bibigay ng Panginoon, bawat salitang lalabas sa ating mga labi, may pahid ng banal na Espiritu. Kaya kapag ikaw ay lumapit sa mga hindi mananampalataya, magugulat ka, tinatanggap nila si Kristo. Bakit sila lumuluha habang nagsasalita ka? Hindi dahil sa iyo yun. Hindi dahil ikaw si Charo Santos, maalaala mo kaya. Hindi mo sila hinihipo. Ang Diyos ang humihipo sa puso ng mga tao. Hindi ikaw yun, hindi ako yun. Sino? Ang Diyos. Dahil may pahid ng banal na Espiritu. Kahit yung hindi marunong, binibigyan niya ng kaalaman. Ano sabi ni Moises? Hindi ako marunong, Panginoon. Hindi ako marunong. What ako? Bulol ako. Bulol. Hindi ako marunong magsalita. What ako? Pero pinipili ng Diyos ang mga taong mananampalataya na ibig magsalita para sa kaligtasan ng tao. Si Moises ginamit para sa kaligtasan ng Israel. Tayo, gagamitin tayo ng Diyos para ihayag ang kaligtasan ng Diyos sa mga taong hindi paligtas. Willing ka bang magpagamit kay Lord? Alam nyo ba kung ilang church ang inano ng AG? 10,000 church. 2033. Willing ka bang maging kabahagi sa 10,000 church na sinabi ng Philippine General Council of the Assemblies of God, ito iahandog natin. Buong mundo na AG, may iahandog 2033. Ikaw, kapatid, gusto mo gang maging kabahagi? Nang marinig ko yon, sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko ang simbahan namin sa Valenzuela makapaghandog kahit isa, kahit dalawa, kahit 5. Kaya ni Lord yun. Kung titignan yung ating mga pera, hindi kaya. Hindi kaya. Pero sino? Ang Diyos hindi magbubukas ng kanyang durungawan ng langit sa mga taong willing humayo upang ipahayag ang salita ng Panginoon. Doon iiral yung ating pananampalataya. Kaya ni Lord yan. Kaya ni Lord yan. Kaya po ba ni Lord? Kung titingnan natin lagi, yung kakayahan ng simbahan natin, hindi natin kaya. Totoo, pero kaya ng Diyos natin. Who is like unto thee, O Lord among the God? Hallelujah! Kaya po ba ni Lord? Humingi tayo sa Diyos. Ang karunungan, makita ang kalagahan ng buhay. Mahalaga ang buhay natin, makikita natin ang kahalagahan ng buhay natin sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. At yung pangangaral ng salita ng Panginoon, lalakipan mo ng gawa. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay na pananampalataya. Alam nyo, bakit po kami ayuda? Lahat naman ng simbahan nag-aayuda. May ayuda dito, may ayuda. Alamin nyo lang po kung kaninong may ayuda. Alam nyo kung bakit? Kasi pinangangalanda ka namin lagi sa sermon ng simbahan. Ang simbahang ito aabot. Aabot, aabot.
Kailan naabot? Di sa mga ganung pagkakataon, aabot, nangangaral. Yung pangangaral mo, Pastor Romel, lakipan mo ng gawa. Hindi kaya ni Lord. Pastor, di kaya ni Lord. Magkano lang pera natin sa bangko? Hindi kaya ni Lord. Pastor, hindi kaya ni Lord. Hindi kaya ni Lord. Kaya ni Lord. Pastor, hindi pala kaya ng simbahan. Hindi natin kaya. Hindi. Kaya talaga ni Lord. Kaya ni Lord. Hindi naman kukuha ang Diyos dyan Hindi mababawasan yan, dadagdagan pa yan. Sino ginagamit? Di yung mga kapwa mananampalataya ng Panginoon na bukas palad, kahit na sila man din binabaha, tutulong pa din. Tumutulong pa din. Yun ang pananampalataya na may kalakip na gawa. Hindi mo titignan kung ano yung tangan mo lang. Ang titignan natin ay ang Diyos. Kasi gumagawa tayo sa kanyang ubasan. Paano magkukulang ang Diyos kung ikaw ay gumagawa sa ubasan ng Diyos? Kung ginagawa mo yan para mapapurihan ang sarili mo, yan, mali yan. Pero kung ginagawa mo ito dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa tao, love your God and love your neighbor. Diyan nabibigyan nating lugod ang ating Panginoon. At diyan nagkakaroon ng purpose yung ating mga buhay. Ilang oras meron tayo sa isang araw? Dapat merong kabuluhan ng bawat oras na binibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Ang karunungan ay nangangahulugang espiritual na kakayahan upang makita ang kalagayan ng buhay at kumilos mula sa kalooban ng Diyos. No? Yun ang karunungan. Kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Will ni Lord. Hindi will mo. Will ng Diyos. Dapat alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? Ito ay kinapalooban ng matuwid na pagpipigil at paggawa ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung karunungan. Pinipigil, sinusupil natin ang ating mga sarili. Karunungan yun. Wisdom ni Lord yun. Dahil hindi nga natin kayang supilin ang ating mga dila nga lang. Hindi natin kayang supilin. Ano yung kwento ni Pastor dito? 3 magkakaibigan na yung isa nangangailangan. Look, pray mo ko, brother. Pray mo ko sa aking kahinaan. Pag-pray mo ko sa aking kahinaan. Pumunta doon sa isa, panalangin natin si kapatid. No? Mapagtagumpayan niya yung kayong kahinaan. Mga kapatid, panalangin niyo rin ako. Dahil ang kahinaan ko, i-chismis ko kayo. Pagpipigil, pagsusupil sa mga sarili natin. Dinideny natin yung ating mga sarili. Kung sa sarili lang natin, di gagawin natin kung ano yung gusto natin. Kaya yung kalooban ng Diyos dapat ang nagaganap sa buhay ng mga mananampalataya. Kung kulang, humingi ka ng wisdom kay Lord. Karunungan na makita mo ang kabuluhan ng buhay ng tao. Kapatid, nakikita ba natin ang kabuluhan ng buhay natin? Amen. Kung yan ay nakikita mo, mga kapatid, marunong ka, may wisdom ka galing kay Lord. Kung hindi natin sinasayang ang ating mga panahon sa mga walang kabagay-bagay sa mundong ito, may wisdom ka galing kay Lord. Amen? Ngayon, kulang ba? Humingi ka. Humingi ka mula sa Diyos, kapatid. At makikita mo, kapag puno tayo ng karunungan mula sa Diyos, lalakad tayo sa pananampalataya at kalooban ng Diyos. Amen? Kung puno ka ng karunungan mula sa Diyos, makikita mo, lalakad ka by faith. At lalakaran mo yung will ni Lord. Di ba ang ganda nun? At kapag tayo ay lumalakad sa pananampalataya at kalooban ng Diyos, dadaloy ang pagpapala sa buhay mo. Dahil tutugon ng Diyos sa panalangin mo, dahil nalulugod siya sa iyo.
Sino gusto? Ang panalangin niya, tinutugon ng Diyos. Maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya sa Kanya. Amen? Taas ang kamay ng mga mananampalataya. Follower. Believer. Hindi ng pastor. Hindi ng nandyan. Sa araw-araw ang pamagat. Pangalawa, at alam ko walang natutulog. Para malugutan Diyos sa atin, yun nga, lakaran mo ang pananampalataya. Pananampalataya mo sa Diyos. No? Walk by faith. Tama po ba at tinignan yung aking English? Hindi po kasi ako magaling sa English. Pasensya na po. Walk by faith. No? Lakaran mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Hebreo 11, verse 1, may pananalig, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan yung lalakaran natin. Yung mga bagay na hindi mo pa nakikita. Madaling lumakad kapag nakikita mo eh. Kapag meron ka ng tinatanaw. Di po ba? Dito tinatanaw naman natin yung kaharian ng Diyos eh. No? Kaya hindi mo nakikita yun. Hindi pa natin nakikita ng ating mga mata. Pero pinaniniwalaan mo na mayroong kaharian na inihandaan Diyos sa atin. Lalakaran natin yon. Sabi ni Lord. No, kasi kaya natin palalakaran yun, sabi ni Lord eh. Ako'y paroroon sa bahay ng aking Ama. Doon ay maraming silid at ipag-aanda ko kayo ng inyong matitiran. At kapag handa na ito, ako'y muling babalik upang kung saan ako naroroon, doon din naman kayo. Paano sasabihin natin? Paano natin lalakaran yun? Sabi niya eh. Lumakad tayo sa mga pangako ng Panginoon. Yun ang faith. Yun ang paglakad. Dahil kasi sinabi ng Diyos. Di po ba pag nangako ang mga tatay natin noon? Pag uwi ko, ibibili kita ng laruan. Pagdating mo, aasahan ng anak mo, may dala-dala kang laruan. Tama po ba mga tatay at nanay? Tingnan yung bata. Lumalakad siya dun sa pananampalataya niya. Dun sa tatay niya. Kasi sinabi ng tatay niya eh. Pagdating ng tatay, walang dalang laruan, di bigo. Pero ang tatay natin sa langit, kapag sinabi niya, totoo yun. At hindi laruan ang pangako ng tatay sa langit ng Panginoong Jesucristo. Hindi laruan. Ang sabi niya, bahay, mansion. Saan? Sa langit. Yun sa tahanan ko, dun sa bahay ko, ipag-aanda ko kayo ng matitiran. Handa na kapatid! Tapos na! Tapos na. Ang iniintay na lang natin ay ang pagbabalik ng ating Panginoon. So ang gagawin mo kapatid? Lumakad ka. Lumakad ka sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Di mo man nakikita, paniwalaan mo, panampalatayaan mo, kapitan mo. Amen? May pangako ang Diyos. Hawakan mo, kapatid. Ano mga pangako ng Diyos sa inyo? Meron kayong mga memory verse na mga pangako ng Diyos sa pinangahawakan natin. Meron po ba? Pangawakan mo yan. Pangawakan mo. May mga bagay na sinasabi o sinabi ng Diyos sa atin, kadalasan kaiba. Kaiba. Sa pangkaraniwan. Pag may sakit tayo, karaniwan, iinom tayo ng gamot. Tama po ba? Hindi tayo sa mapakaramdam ko eh. Anong pangkaraniwan? Inom tayo ng gamot. At tama yon. No?
Hindi sinasabi ng simbahang ito at ng AG na huwag tayo uminom ng gamot. Mahina faith mo pag pag ikaw ay umiinom ng gamot. Hindi kanya ng turo natin. Uminom tayo ng gamot. No? Kapag kailangan uminom ng gamot, uminom ka ng gamot. Ano yung hindi pangkaraniwan? Ang hindi pangkaraniwan ay pag may sakit ka at sinabi ni Lord, huwag kang uminom ng gamot. Pagagalingin kita. Yun yung hindi pangkaraniwan. Kailangan narinig mo yun. Kailangan klaro sa iyo yun. Narinig ko. Pagagalingin niya ako. Ulitin ko pwedeng uminom ng gamot. Pag uminom ng gamot, hindi nangangahulog ang mahina ang faith mo. Pag sinabi naman ni Lord, huwag kang uminom ng gamot, pagkagalingin kita, manghawa ka sa faith mo. Hihil niya ako, pagagalingin niya ako. Pagagalingin niya ako. Naalala ko yung experience namin ni Brother Abe. Nakwento ko na dito yun. Bidang-bida ako sa kanya. Kasi nauna ako sa kanya kay Dr. Tan. Brad, sumama ka, ako bahala. Sabi ko, ako bahala. Hindi ka. Ako bahala. Pwede walk in doon. Pagdating doon, hindi pwede. So patay ako. Ay ko, naku, patay, nakakahiya. Ako lang ang nakalista. Sabi ni Lord, bigay mo yung number mo. Bigay mo. I-heal kita. Dinig ko bigay mo yung number mo, sakripisyo. Di ba ako man din nangangailangan? Laki-laki ng bukol ko noon. Laki-laki Laki ng bola ng golf. Ako man din pwede ko sabihin kay Brother Abe, Brad, next week ka na. Mas malaki akin, no? Brother Abe, walang bukol. Ako meron. Sabi ni Lord, bigay mo number mo. Pagagalingin kita. Sabi ko, Brad, ikaw, Pastor Romel, hindi, pagagalingin daw ako ni Lord. Pagagalingin daw niya ako Amen? Sabi ko, pagagalingin ako ni Lord. Tapos nung tinawag na, binasa kanya, hawak niya yung number. Nung tinawag na, ako tinawag. Siyempre ako nakalista Ako tinawag. Sabi ko, naku, naiwan si Brother Abe kasi naupo na ako Wisdom ni Lord. Di ba sabi ko, wisdom ni Lord? Noong una ako bahala. Eto, Diyos ang bahala. Sabi ni, nakaupo na ako. Nakita ko yung incheck. Kausapin mo. Lord, di ako Chinese. Kausapin mo. Kinausap ko. Ako meron kasama. Ako meron kasama. Sakit yan. Chinese din, tulad mo. Kawawa. Tawag mo. Brad. Tama, brother. Brad. Habang nakaupo kaming dalawa, di ba? Sabi namin, ang galing-galing ni Lord. Pareho kami, natignan. Anong kakaiba doon, Pastor? Narinig ko ibigay mo. Sakripisyo, pagagalingin kita. Nung panahon na yun, hindi ako natignan ng doktor. Natignan rin ako ng doktor. Dalawa kami. Di ba dalawa? Pinagaling ako ng Panginoon. Nasa ng buko? Wala na, ha? Di ba? Sabi ni Lord, pagagalingin ka. Pagagalingin ka. Di pagalingin ka niya. Dati kala nyo, mamamatay na ako. Tinatawag ko na si Gabo. Gabo, tingnan mo na kung anong ginagawa ko sa church. Mahalin mo sila, ha? Nagpaalam na ako kila Ate Rex sa cell group. Nag-iiyakan na kami doon. Kasi ko, Lord, wala na, mamamatay na ako. Pero hindi, sabi ni Lord, pagagalingin kita. At nang marinig ko yung pagagalingin ako ng Panginoon, pinagaling tayo ng Panginoon. Narinig mo Amen? Kapatid, tumayo ka kapag narinig mo. Yun ang faith. Lakaran mo kapag narinig mo na sinabi ng Diyos sa iyo, klaro, malinaw. Hindi porkit nangyari sa kapatid mo, huwag iakma mo sa iyo. Kailangan narinig mo mismo sinabi ng Diyos sa iyo.
Amen? Hallelujah! Sabi ko nga, kailangan sinabi ng Diyos. Inom uli si Pastor. Eto, mahilig kasi ako magkwento eh. Si Joanne, alam naman ninyo yun eh, epileptic siya. Araw-araw yan nangingisay, kahit may gamot. Gumagawa ako ng sermon, galing kami ng Synergize. Natapos yun ng Biyernes, Rex, no? Biyernes, Huwebes. So, Biyernes pa lang ako gagawa ng sermon. Kasi nagsimula ng Martes eh. So, wala pa ang sermon. So, pumanik ako sa taas, gumagawa ako ng sermon. Maya-maya may sumigaw, Papa! Naku ka ako yung anak ko. Nangingisay. Pingin gamot, pingin gamot. Pingin gamot. Sabi ko, Joanne, ano pa ba pagkakaiba noon? Dati ka naman na inaatake araw-araw. Pingin gamot, pingin gamot. Hindi, sabi ko, ibahin natin muna ngayon. Noon, pag kaya-atake, gamot. Ibahin natin kaya ngayon. Ibahin natin. Pray, bago gamot. So mag-pray tayo. Tinawag ko si Belia, mga anak niya, nag-pray. Ang liliit, nag-pray. Nag-pray kami. Lord, patawarin mo siya. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, tugunin mo kami sa oras na ito. Nag-pray at bumaba ang banal na Espiritu. Nadama namin ang presensya ng Panginoon. Hindi siya inatake, nawala yung kanyang pangingisay dahil nagpe-pray. Dahil nanuna namin si Lord, sabi ko, baguhin muna natin ang sistema, unahin na kaya natin mag-pray. Kasi sinasabi ni Lord, mag-pray ka muna. Manalangin ka muna. Puro gamot ang inaasahan mo, mag-pray ka. Gagawa ako, pakikita ko sa iyo. Nawala pangingisay nung anak ko, yung kanyang pag-atake, sa pamagitan ng pray! Nung kalmado na siya, kasi kailangan niya, maintenance niya yun eh. Ayun na yan, inumin mo, pero pinagaling ka ng Lord kanina, Di ba? Ayan ang Diyos. Unahin muna natin siya. Pangkaraniwan, gamot. Pag ganon, gamot agad, para hindi lumala. Kasi pag lumala, dadaling ko pa ng ospital. Gamot agad. Hindi, ang gamot natin, si Lord. Kapag sinabi niya, mauna muna siya. Mauna muna siya. Amen? Pangalawa lang yung iba. Yon ang mga hindi pangkaraniwan na dapat nating lakaran. Lakaran mo ang mga salita, kalooban ng Panginoon. Huwag kang marunong pa sa Diyos. Pastor Romel, huwag kang marunong pa sa Diyos. Minsan humingi tayo ng direksyon sa Diyos, pero marunong pa tayo sa Diyos. Amen? Nung nakita ko yung baha sa Valenzuela, taas-taas, pumanik hanggang dito sa loob, umiral yung aking yung dati kong kinuwang kurso, yung engineering. Hindi lang nila ako tinanggap. Engineering, hindi naman ako marunong magaling sa math. Umiral yung aking, Lord, sabi ko, gagawin natin itong loob ng church na dam. Kasi yung lumang church, mas grabe pa doon. Thunderstorm pa lang, hanggang dito na. Kasanay na ako doon eh. Naisip ko, yung church namin dati, lilagyan namin ng dam. Sinimento namin yung harapan. Tapos lahat ng butas nilagyan ko ng bulkasil. At nangyari. Naganap. No? Hindi pumapasok yung tubig baha. No? Sabi, ang galing ni Pastor Romel. Engineer kasi. Engineer. Kaya lang, baha pa rin sa loob ng church noon. Alam niyo kung bakit? Tumutulo naman waterfalls dun sa loob ng church.
Kaya walang magagawa yung engineering ko. Pagdating sa kalooban ng Diyos, hindi yan. Pinakita ng Diyos, wala yung kwenta yung karunungan mo. Amen. O ngayon, pinaiiralan naman yung engineering ko. Lalagyan ko to ng dam. Kaya lang, paano kung mag-waterfalls naman sa loob? Di po ba? Kapatid, may mga bagay na sinasabi ang Diyos sa atin, minsan pangkaraniwan. At dun sa hindi pangkaraniwan, kapag sinabi ng Diyos, lakaran mo yon. Lakaran mo yon. At dun makikita yung faith. No? Dun sa mga hindi pangkaraniwan. Tingnan nyo. May mga nasa Bible, tumayo sila sa faith nila, hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Ang sabi, pinakinggan ni Noe ang Diyos dahil sa pananalig niya sa Diyos. Gumawa si Noe ng arko. Panginoon, bakit mo pagagawain ng arko? Bakit mo ko pagagawain ng daong? Bakit mo ako pagagawain ng barko? At sa ibabaw pa nun, pinagtatawanan siya. Sa mataas na lugar. At ang sabi, noong mga panahon daw na yun, hindi pa nakikita ko ano, ulan. Pero si Noe, nang kausapin ng Diyos, gumawa ka ng arko dahil pupuksain ko. Ayan naman yung mga may tinuturo na iba si Yahweh. Pupuksain ko. Alalahanin natin, ang Diyos, hukom siya. Hindi lang siya Diyos ng pag-ibig. Siya'y makatarungan Diyos. Namumuhay ang Diyos sa kasalanan at sa mga gumagawa ng kasalanan. Sabi ng Panginoon, gumawa ka ng arko. Gugunawin ko ang mundong ito sa pamagitan ng bahay. Hindi pa niya nakikita, pero gumawa siya ng arko. Bakit? Faith. Faith. Dahil sa faith, sumunod si Abraham sa Diyos. Basahin natin, verse 8. Ang sabi, tuloy-tuloy na kaya natin, haba nito. Verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain, pinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang sabi ni dito, sumunod siya, si Abraham, saan? Sa sinasabi ng Diyos kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din si Isaac at Jacob, tumanggap ng gayon ding pangako sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Hindi naman niya alam. Pero pinaniwalaan niya, nanampalataya siya. Bakit? Sinabi ng Diyos. Amen? Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaring magkaanak pa, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan by faith. Kahit daw yung isang taong tila patay na, sino yung tinutukoy doon? Si Sarah. Manganganak ba ang 90? Taas ang kamay ng 90 anyos. O no opensa. Wala. 80. Huwag ko na ituloy. Ano ibig sabihin? Kapag gusto ng Diyos, gagawin niya. Yun nga matanda, nagkaanak eh. Bakit? By faith. By faith. Nanampalataya. Kasi narinig nila sa Diyos. Sinabi ng Diyos, magkakaanak ka. Ha? Nagtawa pa si Sarah. Nagtawa pa si Sarah. Bakit? Manganganak nga ba 90 anyos? Di po ba? Pero sa kanya nagmula, ang sabi, sindami ng bituin sa langit, sindami ng buhangin. Sa isang
pananampalataya na Abraham, lumabas ang isang bansa, isang lahing napakarami. Amen? Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap nila. Kinilalang sila'y mga dayuhan lamang at ng ibang bayan dito sa lupa. Pinagpapakilala ng mga taong nagsalita ng gayon. Naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupain na kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaganda niya ng isang lungsod. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya, na inalay niya si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayon din ipinangako sa kanya ng Diyos, na kay Isaac magmumula ang magiging lahi. Ayun ang sabi ng Diyos sa lahi mo. Tapos hinihingi ng Diyos. Kung tayo yan, Lord, sabi mo sa lahi ko, ito na lumabas ang anak ko, si Isaac. Ba't hinihingi mo? Ano ginawa ni Abraham? Kinuha niya si Isaac. Narinig niya sa Diyos Basta ang pinangawa kanya, sa lahi ko magmumula ang marami. Darami ang aking mga anak. Amen? Pinangawakan niya yon. Pero ba't tinihingi? Sinubok ni Lord. Hindi nag-atubili si Abraham. Dala-dala si Isaac. Hatabang daan, nagtatanong si Isaac, Tay, ikaw kaya kung ikaw ang tatay, at yung kaisa-isa mong minamahal na anak, nagsasabi, Tay, asan yung ihahandog nating tupa? May panggatong, may kutsilyo, wala ang tupa. Asan? Tay, sino ba ihahandog mo, Tay? Di ba? Tay, sino ihahandog mo? Ano sabi ni Abraham? God will provide. God will provide. Sabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo sa akin si Isaac. Pero hindi nawala ang pananalig niya sa Diyos. Hindi ihahayaan ng Diyos si Isaac. God will provide. Faith. Nilakaran niya yung pananampalataya. God will provide. Amen? Nilakaran niya. At pagdating doon, wala siyang nakita, natupa, tinalian si Isaac. Tay, ako ba? Ako, inigang anak. Anong damdamin ng tatay? Na inihiga mo yung iyong anak, naakmanan niyang sasaktan ng bata, pinigilan siya ng ating Panginoon. Amen? Kaya si Abraham, ang naging father of faith ba? Tama ba ako? Tuwid niyo ako kasi mami, mali yung ko. Di ba? Ama ng pananampalataya. Bakit? Pinangawakan niya, nilakaran niya ang kalooban ng Diyos. Alam niya sa sarili niya, hindi gagawin ng Diyos. God will provide. Kapatid, God will provide ba? God will provide ba? Manghawak tayo sa ating mga lakaran natin ng pananampalataya. Naniwala siya sa Kanya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinhagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa inaharap.
Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak na si Jose bago siya mamatay. Humawak siya sa kanyang tungkod, sumamba sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang siya'y malapit ng mamatay ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang buto sa kanilang pag-alis. Faith. Makaalis tayo dito. Hindi tayo magiging mananatiling mga alipin. Pag umalis na kayo, huwag niyong iiwan ang buto ko sa Ehipto. Dalhin ninyo. Sabi ni Jose. Amen? Faith. Kahit mamamatay na, dalhin niyo ang buto ko Faith. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang isang anak ng prinsipe, anak ng hari. Di ba ang sarap noon? Isang Hebreo, alam mo sa sarili mo, tapos eto ngayon, nasa iyo yung lahat ng layaw bilang prinsipe ng Ehipto, pero tinanggihan ito ni Moises. Dahil saan? Dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kapatid, kaya rin ba natin tanggihan ang lahat ng inaalok ng mundong ito dahil sa ating pananampalataya? Amen? Wala na kayong tibo. Sige. Inibig pa niyang makita ang kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang kayamanan ng Ehipto. Kaysa ang kayamanan ng daigdig na ito. Amen. Sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpala sa hinaharap. Kapatid, tayo sa nakatuon ang ating mga paningin. Sa mga bagay na nandito sa sanlibutan ito, nakitang-kita natin na kapag ka niloob ng Diyos ang ipinagmamalaki ng tao sa isang sandali, wasak. Nang dumating ang wasak, ang daming nasira. Pag nakita ninyo, yung lugar sa amin sa Valenzuela, nilabas po nilang lahat. Yung kanilang mga higaan, tinapon ng lahat. Pati mga upuan nila, tinapon ng lahat. Nagsisimula silang muli ngayon. Lahat ng inipon ng tao, lahat ng panandalian, lahat ng yan, sa isang iglap, wala na. Kaya't hindi natin dapat itanaw ang ating mga mata sa mga bagay na nandito lamang sa sanlibutan dahil sandali lamang tanggal yan kapag niloob ng Diyos na mawala yan. Kundi ang tanawin ng mga mananampalataya, ikaw yon, ako yon, yung pangwalang hanggan ang ipinangako sa atin ng ating Panginoong Hesus, bahay sa langit. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat sa banal na Espiritu. Pananampalataya din ang nagudyok. Mahaba pa tayo, mga launa. No, meron naman po nagsasalita sa Valenzuela. Pananampalataya din ang nagudyok kay Moises. Nalisanin ng Ehipto. Nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatagan kanyang kalooban sapagkat para niyang nakikita ang Diyos. Dahil sa pananampalataya, tinawag niya ang Pasko at inutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. Dito, dugo ng tupa. Tayo, dugo ni Kristo. Amen? Para lumipas ang anghel ng kamatayan ng mamumuksa, kailangan pahiran ng ang mga hamba ng dugo. Pero tayo, kapatid, hindi hamba, hindi bahay ang pahiran natin ng dugo at hindi tupa, hindi dugo ng tupa, kundi dugo ni Kristo. Hallelujah! Dugo ni Kristo ang pinanghugas
ang nasa atin, kaya lumalakpas ang anghel ng pamumuksa. Amen? Hallelujah! Praise God! May protection tayo kay Lord. Anong nakikita ng Diyos? Dugo ni Kristo. Dugo mismo ng ating Panginoon. Pananampalataya, mga kapatid. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, na parang lumalakad sa tiyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo, ng mga ito'y tumawid. Amen. Di mo ba? Dagat na pula, hinati ng Panginoon. God will make a way. Dahil sa pananampalataya. He rolled back the water from the mighty Red Sea. He said, I'm going to lead you. Put your trust in me. Sino may sabi noon? Ang Diyos. How big is our God? Ito sa mga, Jem, di ba kinakanta yan sa Sunday school, no? How great is His name. He's the faithful one. Forever the same. Dito pinakita yung dakilan Diyos. He rolled back the water from the mighty Red Sea. He said, I'm going to lead you. Put your trust in me. Kapatid, put your trust sa Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Put your trust. Sabi ni Lord, put your trust in me. Kung yung mighty Red Sea, nabuksan para makadaan ng mga Israelita Ganon din sa atin ngayon. God will make a way. Doon sa tila walang daan, God will make a way. Amen? Dahil sa pananampalataya, ang mga Israelita ay gumuho ang pader ng Jericho. Matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Pero umutusan ka ng Panginoon, ikutan nyo yan, Wall of Jericho. Alam nyo yung mga Wall of Jericho? Ang daming Wall of Jericho. Sa buhay natin, ang daming Wall of Jericho. Yung mga, tingnan niyo, sa pamilya nyo, merong Wall of Jericho. Pangaral kayo ng gusto nyo maligtas, pero merong Wall of Jericho. Ano ilalakip natin? Alam nyo, hindi naman sila maliligtas dahil sasabihin natin, ay, kailan mapupunta ka sa apoy na impyerno? Alam ko na yan. Hindi natin sila matatakot. Amen? Hindi natin matatakot yung mga hindi mananampalataya nating kaibigan o mga kapamilya. Kahit sabihin mo pang pupunta ka sa apoy ng impyerno, tatanggapin nyo si Jesus. Pag hindi, pupunta kayo sa apoy ng impyerno, tatanggapin. Pero wala sila. Ano ibig sabihin? May wall of Jericho. Ano ang dapat gawin? Sabi ni Lord, sabi ng Panginoon, ikutan nyo. Ikutan nyo. At sa ikapito, sisigaw kayong sabay-sabay. Ang Diyos, merong instruction. Tama? Hindi ka niya isusugula. Laging may instruction ang Diyos. Kapag narinig mo ang instruction ni Lord, gawin mo. Gawin mo. Bakit? Katagumpayan ang bunga nito. Sa ikapitong araw, bumagsak ang wall of Jericho. Bakit? Sinunod nila kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Napakahalaga. Amen? Hanggang alauna po tayo. Si Rahab, ang babaeng nagbenta ng aliw, ay hindi napahamak kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Magpapatuloy pa ba kayo? Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para mailagay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson. Ibig sabihin, ang dami mga tao sa Biblia na namuhay saan? Sa pananampalataya at nilakaran nila ang pananampalataya nila sa ating Panginoon. Nabasa ko, magpapatuloy pa ba ako? Hindi ko nabaan, naabutin tayo ng alauna.
Amen? Ang daming example o mga mananampalataya sa Biblia na kung titignan natin, lahat sila may pananampalataya sa Panginoon, lumalakad sa kalooban at pananampalataya sa ating Panginoon. Lahat po sila pinagpala ng ating Panginoon. Amen! Kapatid, lahat ng mga taong yan lumakad, sabi ko nga sa pananampalataya, kaya nakita o namalas nila ang kapangyarihan ng Diyos dahil sila ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Kapatid, ibig mo din bang maging kalugod-lugod sa Diyos? Manampalataya ka sa Diyos ng lubos. Pangalawa, lakaran mo ang pananampalataya mo. Sa gayon, kalulugdan ka ng Diyos. Tayo po'y tumayo. Wala pang alauna. Woo! Praise God! Hallelujah! Sino dito gustong magkalugdan siya ng Diyos? Gusto niyo pong kalugdan kayo ng Diyos? Faith. Meron ka bang hiling kay Lord? May wall of Jericho ba sa pamilya? Meron bang tila walang daan? Pero gusto mo, Lord, gagawa ka ng daan. Yung dagat na pula, mahahati, Panginoon. Yung mighty Red Sea, Panginoon, hahatiin mo. Gagawa ka ng daan. Kapatid, meron rin bang hinihingi ang Diyos sa iyo? Tulad ng paghingi kay Abraham ng pinakamamahal niyang anak. Mayroon ka bang tangan-tangan ngayon na ayaw mong bitawan? Dahil iniibig mo yan. Pero alam mo, hindi yung kalooban ng Diyos. Hindi ko sinabing si Isaac hindi kalooban ng Diyos. Tayo, minsan, meron tayo mga tangan-tangan. Iniingatan. Pero gusto ni Lord, isuko mo sa Kanya. Sabi mo, Panginoon, gusto kong maging kalugod-lugod sa iyo. Ito po ang akin. Ito na po, Panginoon. Minsan, yung ating mga sarili, yung ating mga kayabangan. Yan. Yan ang isa sa weapon ni Satanas. Pride. Pride. Kaya nabagsak si Satanas mula sa pagiging Lucifer. Kinikilala rin sa langit. Pero hindi siya kapantay ng Diyos. Pero gusto niya maging kapantay ng Diyos dahil sa kayabangan. Kapatid, yan pa rin ang nilagamit. Lumang sistema ni Satanas. Pero gumagana pa rin. Gumagana pa rin. Kapatid, gusto ba nating maging kalugod-lugod kay Lord? Suko mo kay Lord. Panginoon, ito po yung aking mga ipinagmamalaki. Ito po yung aking mga kayabangan, Panginoon. Gusto ko ako maitaas, Panginoon. O Diyos, gusto ko sa bawat sistema nakikita ko yung pangalan ko dyan, Panginoon. Lord, nangahawak po ako sa mga titulong ito, Panginoon. Nagagalit ako pag hindi nakakapit ang mga titulong ito, Panginoon. Suko mo kay Lord. Iandog mo kay Lord. Tulad ng ginawa ni Haring David. Nang makuha niya ang Ark of the Covenant mula sa pag-iingat ni Obed-Edom, hinubad niya yung kanyang kasuotan panghari. Yung kasuotan ng pride. Di ba? Yung pagiging hari. Nandun yung pride, hari ako. Pero ang nasa harap niya, hari ng mga hari. Hinubad. Tinanggal. At nagsuot ng kasuotan ng alipin. Dahil sa harapan ng Diyos, tayo ay mga alipin niya. Kapatid, isuko natin lahat sa Diyos. Sabihin natin sa Diyos, eto na, Panginoon, nagsisisi po ako sa lahat ng aking kayabangan, sa lahat ng aking mga iniingatan, at minamahal at nagiging Diyos-Diyosan ko, Panginoon. Eto na po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, pikit po tayo. At sa ibig magsuko, at mayroong espesyal na pangangailangan sa ating Panginoon, lapit po sa altar at umasa tayong tutugon ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah!
May mga wall of Jericho ba na dapat magiba? Sa mga buhay natin, sa pamilya nyo, lapit. Sa lahat ng ibig magsuko sa Panginoon, lapit. Gusto nyo, sumuko tayo sa Panginoon. Alam nyo, nung nandun ako sa Synergize, sabi, lahat ng pastor nang mayroong pinagdaraanan at gusto nang sumuko, pumunta sa harapan. Dali-dali, tumakbo ako sa harapan. Umiyak ako sa Panginoon. Tapos may isang kabataan nagsabi sa akin, Pastor, nakita kita sa harapan, may pinagdadaanan, parang ganun ang tanong. Yun ang tanong na dating sa akin. Gusto na bang sumuko? Sabi ko, hindi. Ang pinanalangin ko ay ito. Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking sarili. Ang yabang-yabang ko, Panginoon. Isinusuko ko sa iyo ang aking sarili, Panginoon. Hindi po tao ang may problema, Panginoon. Ako ang problema. Kapatid, sa totoo lang, kadalasan, turo tayo ng problema sa iba, pero totoo lang, tayo ang mayroong problema. Sabihin natin sa Panginoon, ako ang problema. Ngayon, Panginoon, kung ako ang problema, baguhin mo ako. Baguhin mo ako, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, sign ng humility, kababaan loob sa harapan ng Panginoon. At yun ang kinalulugdan ng Diyos. Ang isang tao na nakayuko at nagsisisi at nakikita niya na ang may problema ay hindi ang sistema lang ng mundo, kundi siya mismo ang problema. Kapatid, minsan tayo ang problema. Kaya may kaguluhan sa pamilya. Tayo ang problema. Hallelujah. Suko natin kay Lord. Suko natin sa Panginoon. Iiyak natin sa Panginoon ang lahat-lahat. At makita ninyo, guguho yung wall of Jericho. Lahat. Isuko natin sa Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Sabihin natin sa Panginoon. Basta't ikaw ang kasama. Hallelujah. Amen, amen. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo, amen, amen. Damay natin ang awit na ito at sabihin natin sa Panginoon, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon paman. Kahit kailan, kahit kailan, Panginoon, totoo, hindi ka nagkulang sa bawat isa sa amin. Kami ang may pagkukulang sa iyo, Panginoon. Kami ang nagkakasala sa iyo, Panginoon. Kami ang nagdududa sa iyo, Panginoon. Kami, O Diyos, patawarin mo kami, Panginoon.
kami lumalakad sa kalooban mo, Panginoon. Hindi kami tumatayo sa pananampalataya, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Suko natin sa Diyos ang lahat ng ating tangan-tangan na nagsisilbing pabigat ni Satanas sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Amen. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos ng pag-ibig sa atin. Lagi niyang ipinadarama ang pag-ibig niya sa atin. Tayo ang nagkukulang ng pagpapadama ng pag-ibig sa Diyos. Pero siya, kahit kailan hindi. Mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Iniibig ka ng Diyos. Hallelujah! Kahit kailan. Hallelujah! Hallelujah! Laan!
purihin ang Diyos. Purihin, purihin, purihin ka. Sinasamba ka namin. Sinasamba ka namin. O aming Diyos, sinasamba ka namin. Tinataas, tinadakila ang pangalan mo, O Diyos, O Yahweh. Hallelujah, Jesus, O Jesus. Lahat ng tuhod sa'yo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabi, Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Diyos. Jesus, aming Diyos. Jesus, o aming Diyos. Jesus, o aming Diyos. Jesus, aming tagapagligtas. Jesus, aming manggagamot. Sambahin ka, O Yahweh. Sambahin ka, O Diyos. Jesus, Jesus, aming Diyos. Woo! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh. Diyos, sikura yabakura bakandasiya. Ura yabakura babasanda. Sikura yabakobo babalakise aladodokoto. Hasikura yabasande. Oh, sikunda lokoya bababakunda. Jesus, o aming Diyos. Jesus, o aming Diyos. Sinasamba ka namin. Dinadakila. Tinataas. O Diyos, walang tulad mo, Panginoon. Walang ihigit sa'yo, Panginoon namin Diyos. Hallelujah! Let your Spirit blow, O God. Blow, Jesus. Hallelujah. Woo, hallelujah. Hallelujah. Jesus, aming Diyos. Salamat, Jesus. Hinihanda mo ang iyong tahanan, Panginoon, para sa iyong mga anak, aming Diyos na si Jesus. Salamat. Muli kang babalik, Panginoon. Kukunin mo na ang iyong mga anak, aming Diyos na aming Diyos. Upang kung saan ka naroon, Panginoon, tumuon ang iyong mga anak. Hallelujah. Woo! Hallelujah! Di ba ang buti-buti ng Diyos? Di ba ang bait-bait niya? Ang buti ng Diyos, mismong tahanan niya. Hallelujah!
handa ng Diyos para sa iyo, para sa akin, upang kung saan siya naroon, dumuon din naman tayo. Naniniwala ka ba, kapatid? Naniniwala ka ba, kapatid? Hallelujah! Punuin mo ng kagalakan ng puso mo sa mga pangako ng Diyos na hindi magmamaliw. Hallelujah! 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 Lord, magpagaling ka sa may mga karamdaman, Panginoon. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, O God. Ang may sakit spiritual, Panginoon, pagkagalingin mo rin, Panginoon. In Jesus' name, tatanggalin mo ang hidwaan, Panginoon, ng mga mananampalataya, O Diyos. Tatanggalin mo, Panginoon, in Jesus' name. Pagalingin mo kami spiritual, Panginoon. Spiritual, O Diyos. Pagalingin mo kami. O Lord, ilagay mo lagi sa puso, sa labi ng mga mananampalataya, Panginoon, ang pagsamba, ang pagpupuri sa iyo, araw-araw, Panginoon, araw-araw, O Diyos. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Pinagpala ka ba, kapatid, ng Panginoon? Pinagpala po ba kayo ng Panginoon? Purihin mo ang Diyos. Hallelujah. Lahat tayo'y sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Panginoon, malapit ka nang dumating. O Diyos, nagsisikap din si Satanas na ibuwal ang mga mananampalataya. Panginoon, sinasaway namin ang lahat ng maling doktrina, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Wala siyang karapatan sa pangalan ni Jesus sa mga mananampalataya, mga tunay na mananampalataya, sa mga anak mo, Panginoon. Sinasaway namin lahat ng maling doktrina na gumigiba sa mga pananampalataya namin, Panginoon. Aming sinasaway in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, kukunin mo na kami. Handa na ang tahanan namin sa langit. At nawa, sa araw-araw naming pamumuhay, lumakad kami sa aming mga pananampalataya. Kapitan namin ang salita mo, Panginoon. Salita mo'y tanglaw sa daan na aming nilalakaran, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, Diyos sa tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay, O Diyos, walang imposible, Panginoon. Kayang-kaya mo lahat, Lord God. Ang mga pangako mo, Panginoon, tunay at totoo. Salamat, Lord God, sa pagsama mo sa amin ngayong araw. Salamat, Lord God, sa pagsama mo sa amin noon. At salamat, Lord God, sa pagsama mo sa amin sa lahat pa ng aming mga mararanasan sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat, Lord, na Ikaw ang tunay na Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat, Lord God, na Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Salamat, Lord, at hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, tulungan mo din po kaming ibahagi, Panginoon, ang pag-ibig na ibinigay mo sa amin, Lord God.
Tulungan mo din po kaming ibahagi, Panginoon, ang pag-asa na ibinigay mo sa amin sa iba, Lord God. Tulungan mo kaming manindigan at tumayo, Panginoon, sa pananampalataya at pananalig sa iyong pangalan, Jesus. Lord, naway datnan mo kami ng tapat na naglilingkod sa iyo hanggang sa huli, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. All the glory belongs to you, Lord God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Sa inyo na nag-iintay ng may pananabik, punong-puno ng pananampalataya, tanggapin nyo ang biyaya, pag-ibig, habag ng Diyos sa masalangit, pagliligtas, pagpapagaling ng Diyos Anak, pakikipisan at kaaliwan, kapuspusan ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you po mga kapatid.